Simple lang naman. Amen. So tatlo po 'yon. Parang walang sumagot. Tatlo po ba 'yon? Amen. So kahit isa lang mga kapatid. Sino po ang gustong sumagot? Sa mga nakakaalala lang. Si Brad Marley kasi mayroong mayroong ay alala ka bro. Pero kung wala naman, wala pong problema mga kapatid. Amen. So, gift of prophecy, no? So, yun po ang isa. Sino pa? Ang nakakaalala. Amen, bro. Amen. The ministry of prophecy. So, last, meron pang isa. Wala na? So, yung isa ay the ministry of a prophet. Amen? So, yun po ang tatlo na yan na pinag-aralan natin. So, the three primary expressions of prophetic ministry, no? So, ngayon ay patuloy tayo na mag-aral ng salita ng Panginoon, no? At dito pa rin tayo sa lesson 19, the gift of prophecy, no? Ayan, yan yung nakaraan yan. Yan yung tatlo. So, tandaan natin yan mga kapatid. Amen? So ngayon po mga kapatid ay patuloy tayo na mag-aral ng salita ng Panginoon patungkol po sa the gift of prophecy. Bro, meron po akong yung PowerPoint. Amen. The gift of prophecy, no? So bago tayo dadako sa ating pinag-aralan ay nais ko lamang pong balikan mga kapatid kung ano po ba ang ibig sabihin ng prophecy, no? Ano po ba ang ibig sabihin ng prophecy, no? Ang prophecy is one of the 9 gifts of the Holy Spirit. Amen? Kung naalala natin doon sa 1 Corinthians chapter 12 verse 7 hanggang 11, no? There are 9 gifts of the Holy Spirit. Una is wisdom, knowledge, ano pa? Faith, healing, miracles, prophecy, discerning of the spirits, speak in tongues, interpretation of tongues. Amen. So, yan po ang 9 gifts of the Holy Spirit, no? At dito tayo ngayon sa the gift of prophecy, no? Ano po ba ang ibig sabihin ng prophecy? The gift of prophecy. Ang sabi dito, it is a supernatural ability to receive a message initiated by God and the grace to speak it forth. So ibig sabihin, ang gift of prophecy ay ito po ay sabi nga diyan supernatural ability. Pag sinabing supernatural, hindi ito kayang gawin, no? Kahit sino man, kundi ito po ay nagmumula sa ating Panginoon. The gift of prophecy, makaka-receive ka, no? Makaka-receive ka ng mensahe mula sa ating Diyos at ito naman ay iyong sasabihin sa mga tao, no? It is the ability to hear from God and speak to individuals. Maaaring ito po ay churches and even the nations. So ngayon po mga kapatid ay napag-aralan din natin yung gaya ng inano natin kanina, yung 3 various expression of the prophetic ministry, no? The gift of prophecy, the ministry of prophecy, and the ministry of a prophet. Na kung saan ay iba-iba yung kanyang level, no? Iba-iba yung kanyang function, no? The gift of prophecy ay ang sabi dito defined as a gift of the Holy Spirit available to every believer. So ibig sabihin, the gift of ministry at the gift of prophecy ay available ito kahit kanino. Ibig sabihin, kahit sino sa atin ay pwedeng mag-prophesy. Pwedeng mangusap ang banal na Espiritu to speak, no? Pwede tayong gamitin ng Lord kung ano yung nais niya na ipaparating sa iglesia, ay ang bawat isa sa atin ay gagamitin from time to time at the impulse of the Holy Spirit. This gift is a temporary gift given in a moment for a specific situation. Yun po ang ating sinasabi kanina, no? So yung pangalawa, hindi inano ko lang mga kapatid, binalikan ko lang konti dahil ito po ay na-topic natin nung nakaraan, no? The ministry of a prophecy, no? Ang sabi dito, a consistent ministry given to some that serves as their primary function is in the body of Christ. Ibig sabihin ay
ito po ang kanilang tungkulin, no? To edify the body of Christ. Kumbaga, ang ministry na ito, the ministry of prophecy, ito po ay permanent na, no? Nasa body of Christ, na ang kanilang tungkulin is to edify the body of church, the body of Christ, to exhort and to give the comfort. At yung pangatlo ay the ministry of a prophet. So, ang ministry nito mga kapatid is one of the 5 leadership or tinatawag natin na fivefold ministry, no? Kumbaga, ang sabi dito, a permanent ministry that functions at the highest level, no? Ito yung sila yung mga sabi dito yung mga nagli-lead, no? Kung naalala natin yung mga kaya nga sa Bible is meron tayong mga major prophet, no? Or minor prophets, no? Marami silang mga propeta sapagkat dito nangungusap ang ating Diyos sa mga leaders na ito na nangunguna sa mga Israelita. Amen? So ngayon po ay dito tayo sa ating topic ngayon mga kapatid. Sa 4, no? Ang sabi dito, why is prophecy important for the church of today? Yan. Why is prophecy important for the church of today? Bakit nga ba ito napakahalaga mga kapatid? Ang gift of prophecy, bakit nga ba ito napakahalaga sa panahon natin ngayon? Or para sa ating church, no? Bakit kaya? Sino po ang pwedeng sumagot? Sa tingin niyo mga kapatid, bakit kaya napakahalaga itong gift na ito? Naniniwala po ba tayo mga kapatid na nag-i-exist pa ito? O kumbaga, nag-i-exist pa itong gift na ito hanggang ngayon? Amen? At kung tayo po naniniwala, bakit kaya mga kapatid? Bakit kaya napakahalaga itong gift na ito sa panahon natin ngayon? Sino po ba ang pwedeng sumagot? Amen po. Sige po, Pastora. Amen. Praise the Lord, no? So, it is the way, no, to edify, no, the body of Christ, no? Ano man ang ating kalagayan sa pamamagitan ng propesiya ay patatagin niya ang iglesia or palalakasin niya ang iglesia. Sapagkat ang Diyos ay mangusap siya sa kanyang lingkod to edify the church. Amen? So, sino pa? Baka meron pang gustong mag-ano. Amen? So, sabi dito, why is prophecy important for the church of today? Bakit nga ba napakahalaga ang propesiya, mga kapatid? Ang sabi dito, next bro, prophecy was an important expression and a normal activity in the church. Ibig sabihin, mga kapatid, ang sabi dyan ay normal pala ito na ginagawa ng early churches. No? Ang propesiya, ang pangungusap ng Lord, ang pagbibigay ng Diyos ng mensahe sa kanyang mga propeta, sa kanyang mga lingkod, sa early churches ay normal na ito na nangyayari. So, ibig sabihin mga kapatid, dahil ito ay normal na nangyayari sa mga Christians before in early churches, dapat ngayon ay normal din ito na nangyayari. Amen? Normal ba ito na nangyayari mga kapatid? Nakakarinig pa ba tayo ng mensahe na nagmumula sa ating Panginoon? Amen? So dapat mga kapatid, ang gift of prophecy ay hindi ito napuputol. Actually, andito yan sa church. Hindi maaari na wala yan sa church. Amen? Kumbaga, kailangan lang natin na maunawaan ano ba ang gift na ito at ano ba yung mga sintomas nito para malaman natin na Lord, ay ako pala itong tinatawag mo. Meron pala akong ganitong calling. Na kung saan nais ng Panginoon na magamit ka sa kanyang iglesia, sabi nga kanina, to edify, no, the church, no? Amen? So, ang sabi dito, prophecy seems to have been considered as a most significant gift. Consider na ito, ang prophecy, mga kapatid, it is considered, next bro, considered the most significant gift. Ibig sabihin, makabuluhan, no? Useful, no? Nagagamit, mahalaga. Importante ang gift na ito, mga kapatid. Bakit nga ba ito napaka-importante? Ang sabi po sa 1 Corinthians chapter 14 verse 1, dito lang ako magbasa kasi maano yung mata ko sa malayo. Malapit dito, maganda. Amen. So, ang sabi sa 1 Corinthians, dito lang niyo,
Tingnan mga kapatid. 1 Corinthians chapter 14 verse 1, pursue love and desire spiritual gifts, but especially that you may prophesy, no? Ibig sabihin, kung nagdi-desire man tayo ng mga spiritual gifts o mga kaloob, ang sabi dito, but mas lalo na, no? Mas lalo na ang gift of prophecy. Bakit kaya mga kapatid? Sabi niya, kung dinidesire man natin yung iba't ibang klaseng spiritual gifts, but especially, no? Lalo na ang gift na ito, no? The gift of prophecy. Sapagkat ang gift of prophecy, mga kapatid, siya ang magsasabi kung ano ang mangyayari in the future at kung ano ang dapat nating gawin. Magbibigay ang Diyos sa kanyang mga propeta ng babala at magbibigay din ang Diyos kung ano ang dapat nating gawin. Yan po ang prophecy, no? Kung naalala natin ang book of Isaiah, no? Si Isaiah prophesied about the coming, no, of the Lord Jesus Christ. Amen? Basahin natin sa Isaiah, bro. Next, bro. Saan dyan? Ang sabi dyan, Isaiah chapter 9, verse 6. For to us a children is born. To us, For to us a child is born, to us a son is given, and the government will be on his shoulders, and he will be called Wonderful Counselor, Mighty God, Everlasting Father, Prince of Peace. Kung titignan natin mga kapatid, si Isaiah ay hindi pa sila nagkita ito. Hindi pa nga pinanganak ang Panginoong Hesus eh. Pero nagprophesy na siya, no? Patungkol sa Messiah na darating na mayroong isang lalaki na ipapanganak, no? Na kung saan siya ang magliligtas sa bayan, no? Katulong natin na magliligtas sa mga Israelita, no? Tatawagin siyang kahangahangang tagapagpayo, makapangyarihang Diyos, walang hanggang Ama, at prinsipe ng kapayapaan. Sa tingin niyo mga kapatid, kung hindi nagprophesy, no? Kung wala si propeta Isaiah, ay malalaman ba natin ang patungkol sa ating Messiah na ating tagapagligtas? Malalaman ba natin ang patungkol sa ating Panginoong Hesus? Amen? So yun po ang nais ng ating Panginoon, no? Sa mga propeta na ginagamit ng ating Lord ay mangungusap ang ating Diyos sa kanila upang ipahayag kung ano ang dapat mangyari, no? Kung titignan natin, napakahabang panahon, ano? Actually, ang book of Isaiah ay doon po pinapakita yung ang ating Messiah kung ano yung mangyayari sa ating Panginoong Hesus. Amen? Old Testament, nangyari ito sa New Testament dahil sa propesya, no, ni Isaiah. Kaya nga mga kapatid ay napakahalaga ang gift of the prophecy, no? Na hindi natin ito pwedeng baliwalain lang, no? Na kung saan ay lagi natin itong i-desire, no? Kasi baka tayo ay isa sa tinawag ng ating Panginoon, no, bilang propeta niya, taga-receive ng mensahe ng Lord to edify the church, no? To edify the people of our God, no? Na kung saan ay tayong daluyan ng kanyang salita o mensahe ng ating Panginoon. Kaya wag natin itong baliwalain, no? Or underestimate. Ang sabi nga sa 1 Thessalonians chapter 5 verse 20, do not despise the prophecies, no? Huwag natin itong para bang baliwalain, para bang ignore o i-underestimate, no? Ang kapangyarihan na ito, no? Sapagkat kapag wala tayong alam patungkol sa gift na ito, minsan ay nakikita natin ay parang pinagtatawanan lang, di ba? Merong pinagtatawanan nila na ano ba yung sinasabi ng taong ito, di ba? Pero mga kapatid, ay kung titignan natin, totoo man o hindi ang kanilang sinasabi, nasa kanila na yun. Basta ang importante, alam natin na mayroong gift of prophecy. Amen? Mayroong pong gift of prophecy. Tingnan natin ang Revelation chapter 1 verse 3, mga kapatid. Ang sabi dyan, God blesses the one who reads the words of this prophecy to the church, and He blesses all who listen to its message and obey what it says, for the time is near. So makita natin dito mga kapatid, sino daw yung mapalad? Sino yung mapalad? Yung mga naniniwala sa propesya. Sino yung mapalad? Yung mga nakikinig
at sumusunod, no, sa salita ng ating Panginoon. Kasi kung titingnan natin ang mundo po, mga kapatid, ay kung titingnan mo, lalong-lalo na ngayon, ay kahit tayo po ay nasa Saudi Arabia, ay makikita na natin yung mga nangyayari sa buong mundo. Kapag mayroong nagsasalita patungkol sa mga pangyayari, no, minsan ay pinagtatawanan, no, ng mga tao na hindi nakakaunawa sa gift na ito. Ano ba yan? Parang nababaliw na yata ang tao na yan. Pero hindi pala, mga kapatid, no? Ito pala ay pangungusap ng ating Panginoon para malaman ng mga mananampalataya, no, ng body of church, no, kung ano yung posibleng mangyari. Kasi kung titignan natin, mga kapatid, kaya sinabi to sa Revelation chapter 1 verse 3 ni John, no, mapalad ang mga taong nakikinig, no? Mapalad ang mga taong nag-o-obey, no, sa propesiya at naniniwala sa propesiya ng ating Lord. Ang sabi diyan, for the time is near. Paano na lang, mga kapatid, kung hindi tayo naniniwala sa propesiya na ito? Na ang second coming ng ating Panginoon Hesus, paano na lang kaya? Kasi ang sabi diyan, bago darating ang Panginoon Hesus, maraming mga false prophets, maraming mga false teachers, dahil hindi tayo aware dito sa propesiya na ito na sinasabi ni John, ay baka parehas tayo sa iba, no? Iba-iba na lang ang ating pinaniniwalaan. Iba-iba na lang ang ating pinapakikinggan. Amen? Dahil hindi natin alam, no? Hindi natin pinaniniwalaan ang propesiya na ito. Kaya sabi diyan sa Revelation chapter 1, mapalad ang mga tao, no, na bumabasa, who reads the words of this prophecy to the church, and he blesses all who listen to its message and obey what it says, for the time is near. Wala talaga tayong ibang panghahawakan, mga kapatid. Kung titignan natin, ang Bible ay punong-puno ng propesiya. Inihahanda ng Panginoon kung ano ang mangyayari in the future. Upang sa ganon ay dapat tayo po ay maging handa. Amen? Sa panahon natin ngayon. Kaya nga, ang sabi dyan sa natin, no? Ang sabi dyan, the gift of prophecy considered as the most significant gift of the Holy Spirit. No? Most significant gift of the Holy Spirit. Pangalawa, ang sabi dyan, the prophetic ministry is specifically mentioned more than any other ministry in both Old and New Testament. No? Ang gift na ito, mga kapatid, the prophetic ministry, ay ibig sabihin palagi itong nababanggit, no, sa Old and New Testament, no? Katulad ng sinasabi ko kanina, ay ang Lord talaga is, kahit sa Old and New Testament, ay doon talaga kumikilos ang Lord sa propesiya. Doon siya laging nangungusap, no, to lead the Israelites, doon siya nangungusap, no, sa kanyang mga lingkod. Kaya nga, meron tayong major prophets. Sino po ba ang major prophets natin? Isaiah, Ezekiel, Jeremiah, Daniel. Baka lalabas yan sa susunod na tanong. Amen? So, sino po ba ang minor prophets natin? So, marami, no? 12 tayo, no? 12. So, marami. So, kayo na lang ang no? Tingnan niyo, mga kapatid. Kung titignan natin, halos ang Biblia ay punong-puno siya ng propeta ng ating Lord, sapagkat ang Diyos ay nangungusap sa kanila. Doon umiikot ang Lord. Doon dinadirect ng Lord ang kanyang mga lingkod, no, ng mga Israelites. Nangungusap siya sa kanyang mga leaders, no, ng mga prophets. So actually, meron dito the minor prophets, Hosea, Joel, Amos, Obadiah, Jonah, Micah, Nahum, Habakkuk, Zephaniah, Haggai, Zechariah, and Malachi. Amen. So yun po ang yan po ang mga minor prophets, no? Next, prophecy is for the purpose of establishing, strengthening, comforting to the local church. Amen? Kaya ito pala, mga kapatid, gaya ng sinasabi ni Pastora kanina, na ito talaga ang isa sa purpose ng prophecy, no? To establish, strengthening, and comforting the local church. Tingnan natin ang 1 Corinthians 14, verse 3 hanggang 4. Amen. So, ang sabi dyan, but he who prophesies speaks edification and exhortation and comfort to men.
He who speaks in tongues edifies himself, but he who prophesies edifies the church. Amen? So, ang purpose po ng propesya o ang prophecy is to edify the church. To edify the church, no? Exhortation and comfort. Tingnan natin mga kapatid, isa-isahin natin ito, yung edification, no? Prophecy is for the purpose of edification. Prophecy is for the purpose of edification. Base po sa verse na binigay sa atin ng Lord. Ang sabi dito, it is given by God with a view of building up the people of God and strengthening the local church. It is not given as a weapon to cut people down or sow division to the local assembly. Ibig sabihin mga kapatid, no? Ang purpose po ng gift na ito is to edify, no? Patatagin ang kanyang iglesia, no? To edify the church, no? Kung titingnan natin, nung nakaraan po ay sino po ang nakaalala sa mensahe ng ating Panginoon? Ezekiel. Amen? So kung titingnan natin ay katulad nga no, nung mensahe nung nakaraan sa Ezekiel, bro, pasuyo ako nandiyan nakarinig. Sa Ezekiel, no, tingnan natin mga kapatid, no? 37:11 hanggang 14. Pinapakita dito yung kalagayan ng Israelites, no? Sabi dito, then he said to me, Son of man, these bones are the whole house of Israelites, no? Ang ipinapakita ng Diyos kay Ezekiel, yung mga dry bones na yon, ito daw yung mga the whole house of Israel. Ibig sabihin, ipinapakita, no, sa pamamagitan ni Ezekiel yung kalagayan ng mga Israelita. They are the dried bones. Ang sabi diyan, behold, sabi diyan, they indeed say, our bones are dry, our hope is lost, and we ourselves are cut off. 12. Therefore, prophesy, and say to them, thus says the Lord God, behold, O my people, I will open your graves and cause you to come up for your graves and bring you into the land of Israel. Then you shall know that I am the Lord, when I have opened your graves, O my people, and brought you up from your graves. 14, I will put my spirit in you, and you shall live, and I will place you in your hand, in your own land. Then you shall know that I, the Lord, have spoken it and performed it, says the Lord. So makikita natin dito mga kapatid na ipinapaunawa, no? Ipinapakita ng Lord sa pamamagitan kay Ezekiel yung kalagayan ng mga Israelita. Na kung saan ay mahalaga ito mga kapatid, no? Maging sa panahon natin ngayon sa iglesia ng Lord ay dapat ang propeta na tinawag ng Panginoon ay makita niya, no, mangusap ang Panginoon sa kalagayan ng iglesia, no? Sabi nga diyan ay dry bones, no? Alam mo, nung pinakinggan ko ang mensahe ng Lord, ito po ay sa iglesia or meron sa atin, hindi man lahat, no? Ay mga katulad ng mga dry bones. Ibig sabihin mga kapatid ay dry. Dry ang ating paglilingkod sa Panginoon. Maaring nawala na tayo ng gana, no? We are the dry bones mga kapatid, na kung saan ang sabi nga dyan sa 14, I will put my spirit in you and you shall live, no? Unless, no, ang banal na Espiritu will dwell in us, hindi tayo para tayong mga patay, because the Spirit of God will give us the life, no? The life na kung saan buhay, no? Nandun yung desire natin, no? Na palagi tayong makikonnect, no, sa Espiritu ng ating Panginoon, no? Kasi kapag wala po ang banal na Espiritu, hindi po ito magdedwell sa atin mga kapatid. Ang ating paglilingkod sa Panginoon ay parang dry bones, patay. Amen? Kaya ang sabi diyan, ang declaration diyan sa verse 14, I will put my spirit in you and you shall live. Amen? So, napakagandang mensahe po nung nakaraang Friday. Sino po ba ang nakaalala? Amen. So, praise the Lord. So, yung pangalawa po mga kapatid. Amen. Tapusin ko lang ito. Time na ako pero tapusin ko lang itong tatlo na ito. So, pangalawa, prophecy is for the purpose of exhortation, no? Ganun pa rin sa verse pa rin natin sa 1 Corinthians chapter 14 verse 3. But he who prophesies speaks edification and
exhortation. Amen? So, ang sabi dyan, it is given by God with a view. Nababasa niyo ba mga kapatid? Masyadong maliit ba? It is given by God with a view to bringing exhortation and comfort to the people of God. This would involve stirring people up and, sabi dyan, encouraging them toward the fulfillment of God's purpose in their lives. It is not for the purpose of rebuke and correction. Amen? So minsan, ganun po ang takbo ng prophecy, mga kapatid, no? Ipinapahayag ng Lord, pinapahayag ng Diyos sa kanyang mga lingkod para maganap yung purpose o yung kalooban ng Diyos sa kanyang mga tinawag, no, o mga mananampalataya, no? Maaring ang taong ito ay ipinapakita ng Panginoon, ang taong ito ay gagamitin ito ng Panginoon, no? Tawag nito yung propesiya niya patungkol sa taong ito na ma-fulfill yung kalooban ng Lord sa buhay na yon. Amen? So yung pangatlo po, the prophecy is for the purpose of comfort. Amen? So actually, tatlo ito siya, edification, exhortation, and comfort. No, hinihiwa-hiwalahin na lang. 1 Corinthians, ganun pa rin, no, yung verse natin. But he who prophesies speaks edification and exhortation and comfort. So actually, mayroong tatlo po na purpose ang gift of prophecy na ito, no? To edify the church, exhortation, and comfort. Ang sabi dito, it is given by God with a view to comfort the people of God and the local assembly in times of affliction. Sa panahon na mayroon pong parang ang iglesia o ang bawat isa ay mayroong affliction, yung nagdadalamhati o mayroong nararanasan, no? Sabi dito, affliction, suffering, trials, or persecution, no? Ito yung isa sa purpose ng prophecy, no? To comfort the body of Christ, no? Ma-comfort sila, no? Sapagkat mangusap ang Diyos sa kanyang lingkod to edify the church, to comfort the church, no? Para bigyan ng encouragement, no? Maaaring sabi nga dito ay affliction. Kung ang iglesia ay mas nakakaranas sila ng dalamhati, o ang bawat isa ay mayroong nararanasan, no? Ay mayroon po ang propeta ng Diyos ay magbibigay ng encouragement, no? Sa mga tao na nakakaranas ng kapighatian. Amen? So kung titignan natin mga kapatid, ang gift of prophecy ay napakalawak po at napakalaking tulong sa bawat isa, lalo-lalo na sa iglesia ng ating Panginoon. To edify the church, no? To lead the people of God, sapagkat ito po ay mangungusap ang ating Diyos sa kanyang lingkod na propeta. Amen? So maaring tayo po dito ay mayroong tinawag, no, ng ating Panginoon bilang propeta, ay i-desire natin, sabi nga doon sa verse na nabasa natin kanina, kung mag-i-desire mo man yung speak in tongues or any spiritual gifts, ang sabi niyan especially, mas lalo mong i-desire itong gift of prophecy. Amen? Ibig sabihin, mas mahalaga ito, ang gift of prophecy. Amen? So, yan lamang po mga kapatid, no? At I believe na nakuha ko po ang oras, no? And maiksi lamang, no? Tatlo lamang ang ating pinag-uusapan ngayon. Yung asan na yun? No? Yun po ang ating pinag-usapan ngayon, no? Why is the prophecy important for the church of today, no? Nakita natin yung kahalagahan kung gaano ka-importante po ang gift of prophecy to edify the church. Amen? At to edify the church, meron pong tatlo doon: edification, exhortation, and comfort. Amen? So, yun lamang po mga kapatid, tayo ay yumuko at palakpakan natin ang ating Panginoon. Hallelujah. Panginoon Lord God, sa oras na ito, Panginoon, maraming salamat po, O God. Dahil muli ay pinaalala niyo po sa amin, Panginoon Lord God, ang kahalagahan ng gift of prophecy na ito, Panginoon Lord God. Lord, dalangin ko, Panginoon God, sa oras na ito, Panginoon, gaya po ng inyong salita, Panginoon Lord God, kung naisin man ng bawat isa sa amin, Panginoon God, ang mga spiritual gifts na ito, Panginoon God,
We desire also, Panginoon God, the gift of prophecy, Panginoon Lord God. Lord, sa oras na ito, Panginoon God, kung sino man sa amin ang bukas na puso, Panginoon Lord God, na nagnanais, Panginoon God, na magkaroon ng gift na ito, Panginoon Lord God. Dalangin ko, Panginoon Lord God, ay patuloy niyo po itong ipagkaloob sa bawat isa, Panginoon God, na iyong tinawag, O Diyos, bilang mga propeta mo, Panginoon God, sa iglesyang ito, Panginoon God. Lord, we believe, Panginoon Lord God, na ikaw ang Diyos na patuloy na magbigay ng mensahe, Panginoon Lord God, sa bawat isa na pinagkalooban mo ng gift na ito, Panginoon Lord God, to lead the GLGM Outreach number 4, Panginoon God, to edify this church, Panginoon Lord God, sa bawat nararanasan man, Panginoon Lord God, ay naroroon, O Diyos, ang iyong propeta, Panginoon God, upang palakasin at patatagin, Panginoon Lord God, ang iyong mga anak. Muli, Ama, maraming salamat po, O Diyos, at ito po aming dalangin sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Banal na Espiritu, O God. Amen and Amen. Amen. Praise the Lord. I believe na napakaganda po no ng tinuro po sa atin about prophecy. Amen. Kung tayo po ay kinakausap ng Panginoon, na binibigyan niya tayo ng gift na ito, ay gawin po natin, amen, to edify the church. Amen. At patuloy po tayong magpagamit sa ating Panginoon. Amen. Hindi importante kung ikaw ay bata pa, ikaw ay matanda, tulad ni Ezekiel, ginamit siya one day ng Panginoon. Amen. So kung yan ang dinidesire na binibigay sa'yo ng Panginoon, wag po tayong mahiya. Amen? Gamitin natin for the glory of God. Amen? Hallelujah. At sa oras na ito, I believe tayo po'y gutom na. Amen. Amen. I believe tayo po'y gutom na rin sa ating spiritual. Amen. And I believe, do you want more? Amen. So sa araw na ito ay ipapakilala ko na po ang gagamitin ng Panginoon na maghahayag ng kanyang salita. Amen? Siya po ay nagtatrabaho sa Lincoln Shore and one of the leader of the Berean Cell Church. Amen? And also, siya po ay isa sa mga associate ng evangelism. Kanina, yung pong head ng evangelism. Ngayon naman, yung kanyang mga servant na kung saan ay one of associate ng evangelism ministry dito sa Outreach number 4. Amen. And I believe tayo excited na. At tayo po'y tumayo at muli palakpakan natin ang Panginoon sa buhay ng ating kapatid na si Brad Michael Ambos. Amen. Purihin natin ang Lord. Amen. Let's all be seated. Pagpalang tanghali sa lahat. Amen. Praise God. So, sabi nga kanina, ang katanungan kanina is, are we excited? Excited ba ang lahat? Amen. Parang hindi naman pansin. So, dapat every time na kung saan tayo ay andito sa bulwagan na ito, dapat puno ng kagalakan ng ating mga puso na makinig ng salita ng Panginoon. Amen. Hallelujah. So, inanyayahan ko po ang lahat. Tayo po ay yumuko at manalangin. Hallelujah. Heavenly Father, in the name of your Son, Jesus Christ, and by the power of the Holy Spirit, Lord, we welcome you in this place. Pangunahan niyo po ako, Panginoon, at ikaw lamang, O Diyos, ang maitaas, mapapurihan. Open every hearts, every ears, O Lord, na makita nila, O God, at ma-receive nila ang revelation sa araw at sa oras na ito, Panginoon. Salamat, Panginoon. Cover me with your precious blood, O God, even this place, and each individual, so Lord, na andito po ngayon, Panginoon. Salamat, Lord, in Jesus' name. Amen and amen. Praise the Lord. Hallelujah. So, may mga nasa labas pa. So, I would like to give thanks to the Lord, for giving me an opportunity na makatayo po dito, and even sa mga pastors po natin, leaders and elders
even brothers and sisters, nandito po kayo na nakikinig ng salita ng Panginoon, ay ako'y nagpapasalamat sa buhay ng bawat isa. And even, salamat sa Panginoon na kung saan ay itinalaga niya ang araw na ito, no? To be a day of victory. You know why? Kasi 2 days ago, biglang nawala yung boses ko. Sabi ko, bakit ganon? Tapos kagabi nilagnat ako. Then sabi ko, grabe naman yung mga pangyayari na ito. Ngunit naalala ko na walang challenge, no pain, no gain. Kung walang labanan, walang magiging panalo. Amen? Kung walang war, walang magiging victory. Kaya nga, ngayon pa lang ay victorious ako. Bakit? Nakatayo ako ngayon dito, bringing and holding this word of God, this powerful message of the Lord today. Amen? So, right now, I would like to encourage everyone that do not miss each and every word na marireceive nyo ngayon. I have, example, no? I have two $100 here. Two $100. Amen? These dollars, I will give anytime. Anytime. No? For anyone na andito po ngayon. Ito po ibibigay ko ng wala sa kahit anong oras, anong minuto. Amen? To someone else, maybe no one will go out until this message will end. Kung siguro ibibigay ko ito ng kahit anong oras, walang kahit isa na lalabas sa bulwagan na ito. Kasi $100, $200 to eh. At ibibigay ko to mamaya. Sabi nga kanina ni Pastor O'Neil, may love gift siya. And this $100, $200, may purpose po ito. Pagkatapos sasabihin ko mamaya. If we want this $100, brothers and sisters, which is just only temporal, no? If gusto natin itong $100 na ito ay mauubos lamang, is it more important or valuable the Word of God? Ito, mauubos lang to, pero ang salita ng Panginoon na kung saan ma-receive nyo ngayon, ito ay panghabang buhay. Kaya every time na andito po tayo sa bulwagan na ito, wag po tayong labas-pasok. We must know our purpose, why we are here. Don't miss every opportunity na nakarinig ka ng salita ng Panginoon. Maaaring, alam niyo yung sa Pilipinas, na kung saan purpose, alam natin yan, sino mga membro ng purpose, yung family, kahit sobrang init, kahit napakahaba ng pila, pero nag-aantay sila. Because they are waiting for something na tatanggapin nila. Ganon din naman tayo. Every time na pumasok tayo dito sa bulwagan na ito, dapat we are expecting something, that we want to receive something from the Lord. Amen? By the way, I would like to introduce myself. I am Brother Michael Abueva Ambos. For almost 4 years in this family, O4, attending every Friday, God reveals something very important to me. Why I keep on attending in this church every Sabbath day. God revealed to me 4 important reasons. 4 important reasons kung bakit dapat hindi lamang sa akin, dapat tayong lahat na andito ngayon. And I called it hope. 4 words that it is very important. Number 1, this is just only an introduction, Kasi gusto ko lamang dalhin ang bawat puso ng bawat isa na kung saan pahalagahan natin